Kayo po'y malaya ng makaupo. Hallelujah. So seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hindi na bago, pero bakit ay nakaligtaan lagi ang mga bagay na ito. Amen. So, doon po sa kontekstong ito, ang pinagmulan ng passage na ito ay ito po ay mula doon sa kanyang sermon sa bundok ng Olibo na kanyang pinalalahanan ang mga mananampalataya na bigyang prioridad, sabihin niyo nga, prioridad, ang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at kasabay po doon ang mga pangako ng kanya ipagkakaloob ang ating mga pangailangan. May kaakibat na pangako ang kaniyang salita. So, nung panahong iyon, ang mga tao ay litong-lito. Hindi alam kung ano ang kanilang uunahin. Ang makinig sa Panginoon o ang maghanap, maghahanap buhay. Ito po ang obserbahan po ng Panginoon habang siya po ay nangangaral. Batid niya ng mga tao ay punong-puno ng mga kabalisahan. Sabihin mo sa katabi, nababalisa ka ba? Balisang-balisa ka ba? So, dito po ay binigyang diin ng Panginoong Hesus na huwag mababalisa. Kung ating pong basahin, yung mula doon sa talatang 24, ay ang sabi diyon, dito sa 25, ang sabi, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at inyong inumin. Ang una po kasing bakit nababalisa ang tao ay sa mga bagay na ito. Ang kasunod ang sabi niya, upang kayo'y mabubuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Maaring ang susuotin ay hindi na masyado nating inalala. No? Sobra-sobra na ang ating sinusuot. No? Mayroon nang hindi na nagagamit. No? Sabi nga ay umaano na sa inyong mga lagayan. So sabi doon, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinakakain sila ng iyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa Kanya? So ito yung bagay na sinasabi ng Panginoon. Mas higit tayo doon sa mga ibon, doon sa mga halaman, mas higit tayo. Kaya ang pagkalinga ng Panginoon ay laging nasa atin. Kung atin pong unawain ng mabuti, ang nais ng Diyos ay isang simpleng buhay. Malayo sa stress. Ang buhay po kasi ay naging komplikado dahil sa dami ng ating gusto. Yun lang naman po ang mga bagay-bagay. Kaya nga po ay, sabi, ang buhay ay nagiging stressful. Nandun mo na, ay talagang dahil gusto natin yakapin ang hindi natin kayang yakapin. Ang iba naman po ay nagmamadali, ang gusto lagi ay shortcuts. Di ba?
Hindi makapaghintay, ang nice lagi ay instant lagi. Tingnan niyo, kapag kumakain, hindi na yata nginunguya. Ano po? Lulon na lang ng lulon. Kaya ang resulta, ano? Hindi natutunawan. Parang laging may hinahabol. Di ba? So ang sabi ng Diyos ay one at a time lang. Amen po ba? Lagi nating isipin, paano kakainin ang isang elepante? Paano nga ba? Kinakain niyo ba ang elepante? Hindi naman ako kumakain ng elepante. Di ba, uunahin muna siguro ang tainga. Di po ba? Kaya nga po ay lagi sinasabi, ay nandun lagi yung step by step po dapat. No? Huwag tayo gagawa ng mga shortcuts. Kaya nga, nasabi niya sa talatang 33, nating binasa kanina, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat. No? Hindi po sabi ilan lang. Ang lahat ng inyong pangangailangan. Sino bang nangako? Kilala niyo ba ang inyong Diyos na nangako sa inyo? Nangako sa atin. No? Sabi niya doon na lahat ng inyong pangailangan. Yung salitang sabi nga, to seek the kingdom of God above all, ang ibig sabihin po, ilagay lagi ang Diyos sa pangunahin sa iyong buhay. Punuin ang ating mga isipan sa mga nais niya. Ano bang nais ng Diyos? At gawing halimbawa ang karakter ng Diyos. Maglingkod, sumunod sa Kanya sa lahat ng bagay. Na minsan ay nakaligtaan po natin. Minsan, lagi natin sinasabi, na unawaan naman ako ng Diyos. Halo? Lagi yan po ang lagi nating sinasabi. Nauunawaan naman ako ng Diyos. Kasi ito minsan lang Nagkakataon lang Amen po ba? Gaano kadalas ang minsan? Minsan, dito masubok. Dito masubok kung talagang uunahin mo nga ang Diyos. O laging nakabase sa sitwasyon. Amen? Sabi niyo si katabi, totoo ba ito sa buhay mo? Hallelujah. Simpleng salita ng Panginoon, subalit laging may hatid na hamon. No? Na minsan ay nabaliwala po natin ang mga bagay na ito. Kayo na lang ang kakabatid noon. Na laging, sorry Lord. Hello. Ang salita ng Diyos ay matalim pa ba? Sa tabak na magkabilang talim? Hallelujah. Kaya tayo at ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Ay, sabi nga po, ang mga tao, mga bagay, mga layunin, ang mga pagnanais, ay mga kaagaw sa ating prioridad. Ito po yung mga nakakaagaw sa prioridad natin. Sino ba talaga ang priority natin? Isa sa mga ito
ay dagliang nagiging importante sa iyo kung hindi mo unahin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kaya nga sabi ko kanina, dito po masusubukan lagi ang ating katapatan sa Diyos. Paano nga ba? How to seek first the kingdom of God? To seek first the kingdom of God, nang ibig sabihin, ang paggawa sa kanyang kalooban at pagbibigay luwalhati ang naging pangunahing prioridad sa pamagitan ng pagsang-ayon ng ating buhay sa kanyang mga prinsipyo. Pagsang-ayon ng ating buhay sa kaniyang mga prinsipyo. Ang ipinagkatiwala natin ang ating mga pangangailangan at lumakad sa katwiran ng Diyos. Tuwid ba ang ating lakad? Hindi na susuray-suray. Yang una, sabi nga, paano nga ba? I-prioritize po natin ang kalooban ng Diyos. Lagi tinatanong natin na, Lord, kalooban mo ba ito? Ito ba ang kalooban ng Diyos? At tayo mismo ay alam natin kung kalooban yan ng Diyos. Amen po ba? Ito ba kapag ang isang bagay ay salungat doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay hindi yun kalooban ng Diyos. Hello? Lord, kalooban mo ba ako'y dadalo na yung gawain ngayong umaga? Tinatanong ba yun? Hallelujah. Yan nga sabi, kailangan serving God and advancing His kingdom ay the most important goal in your life. Ito yung goal natin. 2026 na. Kaya sabihin mo siyang katabi, 2026 na kapatid. Lagi, no? Dapat, ang atin po natin, lagi yung goal po natin, mas lalo, kasi nga po, yung ating pong pinakatima ngayong taon ay trust and thrive. Nagtitiwala, paano ka nagtitiwala? Pag ikaw nagtitiwala sa Diyos, ay nandun na ikay umaangat. Ikaw po ay nagpa-progress. No? Hindi laging sinasabi, kumusta? Heto, ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago, wala pa rin nabago. Sabihin mo siya katabi uli, magbago ka na. Hallelujah. Amen. Kaya sabi, serving God and advancing His kingdom, the most important goal in your life, above, masigit, doon sa ating mga personal success or doon sa mga material na bagay. Amen po ba? Wala yata nag-amen. Ayaw yata. Okay. Ang pangalawa doon, hanapin lagi ang kanyang katwiran. Hindi yung ating pangangatwiran. Ano kaya ang aking ikakatwiran? Ano ang aking idadahilan? Ano sabi doon? Mamuhay doon sa according doon sa moral standard ng Diyos. Ano ba yung moral standard ng Panginoon? Una, pakita yung pag-ibig, ipakita yung mercy, ipakita ang katotohanan, mamuhay sa katotohanan, mamuhay na may hustisya, ibig sabihin justice, not just outward religious act. Para bang
pagiging relihiyoso. No? Ipakita din paano ba mamuhay. Kaya lagi nating hanapin ang katwiran ng Diyos. Pangatlo doon ay trust and rely on Him. Pag sinasabing nagtitiwala, ito po ay maraming dito. Pag sinasabi nagtitiwala and rely on Him, ibig po sabihin, pag ikay nagtitiwala, wala ka nang alalahanin. Amen po ba? Nagtiwala. So, nagre-rely ka sa Kanya. Masigit, tayo po ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga sabi, i-acknowledge lagi yung ating dependence sa Diyos na siya yung magbibigay sa atin ng comfort, magbibigay sa atin ng strength, at magbibigay sa atin ng provision. Kaya nga po, trusting na siya po yung susundo sa lahat ng ating pangangailangan. Lahat nating pangangailangan, kaya nga sabi, habang ating hinahanap, ating pinaprioridad ang Diyos, lahat, sabi nga niya, nandoon po ang pangangailangan natin ay Kaniya pong ipagkakaloob. Doon po sa awit 37, sa talatang 4, di ba, lagi natin, lalo na sa mga kabataan, ito po yung lagi nilang verse, na sabi, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Maliliwanag ba? Saan ang talagang totoong kaligayahan? Ay nasa Panginoon. Nasaan ang kasiyahan? Ay nasa Panginoon. Wala sa mga bagay-bagay. At ang pangarap mo, anuman ang iyong mga pangarap, sabi doon, ay iyong makakamtan. Sabi rin po ng awit 145 verse 19, ay ganito po ang pagkasabi niya, na bawat kailangan ng taong tapat, at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. No? Malinaw ba yan sa atin? Maliwanag, kung ating pong unawain mainam, nang sabi niya, ang bawat kailangan ng taong tapat. Tanungin mo yung katabi mo, tapat ka ba sa Diyos? O tapat-tapatan lang? Sabi doon. Kaya sabi po ay, at may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon. Tinutugon po yan ng Diyos. At kung nagigipit, ano ba? Baka patalim ay kumapit. Sa patalim, wag po. Sabi dito, ang Diyos ang hahango sa atin. Kahit sinabi mong talagang, ano ba yun? Sinasabi lagi ng mga ay nalulubog na ako, lalo na yung utang, nalulubog na ako sa utang. Sabi ng Panginoon, hahanguin kita. Amen po ba? Kung ikaw ay nahihirapan sa iyong mga pasanin at sa pakiwari mo na ikaw ay babagsak na, ang gagawin, humingi ka ng saklolo sa Diyos. Siya po ay nakahandang iaangat ka at tutulungan ka sa mga kabigatan na iyong kinakaharap. Amin po ba? Tatawag, kumatok, diba? At hanapin. Ang sabi, kaligayahan, sabi po ni Isaiah 58 verse 14, at kung magkagayon, madaraman ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Amen. Kaya nga sabi, ipiniprovide ng Diyos yung iyong pangangailangan. Kaya sabi niyo, at kung magkagayon, madaraman ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. No? Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan
habang naninirahan sa lupaing binigay ko sa ininuno ninyong si Jacob. Ito pimangako sa Israel. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Hallelujah. Yan ba ay pangako lang sa Israel? Hindi. Yan ay pangako sa lahat na natapat at nagtitiwala sa Diyos. Amen. Mangyari sapagkat ito, akong si Yahweh ang nagsabi nito. Amen. Ang dami-daming pangako ng Panginoon. No? Lahat na yan ay gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Kaya nga po, ang araw ng pahinga ay dapat sundin at igalang. Hindi lamang dahil ang Sabat ay isang kautusan, kundi ito ay nakakabuti sa atin. Yung kapahingahan, yung pahinga, at paggalang natin sa Diyos. Alam niyo po ba sa pagtupad ng Sabat na yan ay nagpapakita ng tamang respeto natin sa Diyos. Ibig sabihin ng Sabat, hindi yung ano natin, yung Sabat kasi yung kapahingahan, yung pahinga. No? Araw ng pahinga. Ating pong in-acknowledge, nire-respeto ang ating Diyos na manlilika. Siya man din ay nagpapahinga sa ikapitong araw. Ito rin po ay upang mabuo ang pamilya. Ito po yung pinaka-purpose doon At nagbigay prioridad para sa kanila. Ang ating araw ng pahinga ay nagpapaganda ng ating spiritual at physical at nagpo-provide po yan ng panahon kung saan ay nagtipon-tipon para pagsamba, mag-reflect sa Diyos nang walang stress. Diba? Kayo ba, nandito ngayong umaga, punong-puno pa rin ng stress sa buhay. Diba? Kapahingahan ang dulot nung umawi tayo na ibigay natin yung pinaka-mainam na pagsamba natin. Diba? Nabunot lahat ba? Ang lahat ng mga alalahanin? Nabunot lahat ba nung ikaw ay sumamba kanina? No? Sa pamagitan ng mga awitin? So mga bagay po na yan na gumagaang kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, kasama-sama tayo nagpupuri sa Panginoon, gumagaan ang lahat ng mga bagay-bagay. Amen po ba? Lumalakas. Tulad kay Lilin, no? Ano ba din? Lumalakas ka ba? Panay, praise God. Kahapon pala, ang bigat na pala ni Noah, no? Kahapon po kasi ay kalong-kalong ko yan. Aba, parang hindi ka ba gano'n na kamay? Gano'n naman pala. 8 kilos na pala. No? Ang bigat na. Nakakapangalay pala. Praise God. Pero purihin Panginoon, nakarating naman ako doon sa Malabanan kagabi. Amen. At purihin ang Diyos. So, nandun po yung na gumagaan kapag ikaw po ay nasa gawain ng Panginoon, gumagaan pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. So maraming tao o mga mananampalataya na hindi may bigay sa Diyos ang araw ng pamamahinga dahil nangangamba baka sila'y magkulang sa pangangailangan. Alam niyo po ba? Napatunayan ba yan? Sa buhay mo na pag inuna mo yung trabaho mo, yung inuna mo yung paghahanap buhay, dumarami ba? Sumasapat ba? Hallelujah. Pero totoo po doon, pag unahin mo ang Panginoon, lagi ang biyaya ng Diyos ay laging sobra sa sapat sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. Lagi sinasabi, unahin mo ang Panginoon. Kailangan ang taong ngayon, ang inuuna lagi, yung hahanapin lagi ang ikakabuhay. Di ba? Ikakabuhay niya. Pero ang nakaligtaan,
Sino ba nagbigay ng buhay? Ang Diyos. Amen. Dumami man yan. Amen. Mga bagay-bagay sa buhay natin, hindi pa rin yan ang makapagdagdag. Kaya sabi doon ng Panginoon, hindi yan makapagdagdag sa iyong buhay. Pag-alala mo, yung mga ginagawa mo, hindi yan magdagdag ng buhay mo. Ang Diyos lamang ang makapagdagdag ng buhay po natin. Yun po ang tandaan po natin. Sabi doon sa talatang 25 po kasi, mula pagkabata at ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpapabaya. O anak niya ay naging hampas lupa. Ang ganda, no? Ang ganda ba? Hallelujah. Patunay po natin yan. Bakit hanggang ngayon, yung katabi mo na yan, ay, tingnan mo ulit, buhay pa yan. Buhay pa naman. Ibig sabihin, hindi po pinagkukulang ng Panginoon. Tama yung salita na yan eh. Masasabi mo, mula pagpakabata, ngayong tumanda na, matanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat. Nagtatapat sa Diyos. Ang Diyos ay nagpapabaya. Hindi pinabayaan ng Diyos ang lahat na nagtatapat sa Kanya. Yan po ang patunay. O anak niya ay naging hampas lupa. So anong sinasabi itong talatang ito? Mayroon po kasi ano yan eh. Bakit nasabi yan ni Haring David? Okay. So, ano po ang ibig ipahiwatig ni David sa mga katagang ito? Noong panahon ni David, ang Israel po ay sumusunod sa utos ng Diyos. Na kung saan sinisigurado na ang mga mahihirap ay tinatrato ng tama at may kahabagan. No? Halimbawa, sa Israel, yung mga mahihirap sa Israel doon ay sinisigurado po na ang mga mahirap doon ay tinatrato ng tama. Habang ang Israel ay sumusunod sa Diyos, ang pagkain ay laging available po para sa mga nangangailangan. Batas po yun. Ibig sabihin, yun po ang buhay ng Israel. Hindi nila hinayaan na mayroong naghihikahos, mayroong nagugutom doon sa kanilang bayan. Yun po pala ang sa panahon nila Haring David, na yun din po ang sinusunod nila. Kaya, sa ngayon po ay sinasabi rin ito sa mga anak ng mga matuwid ay hindi magugutom sapagkat ang mga mananampalataya ay tumutulong sa panahon ng pangangailangan. Amen po ba? Kasi hindi po sabihin na magmamagic ang Lord dyan, ops, bagsak isang sakong bigas. Baka mabagsak ka na, isang sakong bigas. Ano po? Mayroong gagamitin ang Diyos. Amen po ba? Mayroong gagamitin ang Diyos para isupply sa iyo ang pangangailangan mo. Amen? Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hanggang ngayon naman po ay hindi pa kami bumibili ng bigas. Di ba? Mayroon po kaming purihin ng Diyos. Lahat ng bagay ay nagkalakip-lakip. Ano po? Nung pumasko, amen. Di ba? Laging mayroon, inaabot na bigas ang Lord. May mga ginagamit ang Diyos na paraan. Amen po ba? Patunay ba yan? Napatunayan niyo ba yan sa buhay ninyo? Amen. Sabi ko nga, ang pagpapala ng Diyos ay ipapadaan po yan doon sa hanap buhay mo, sa trabaho mo, no? At may mga taong gagamitin yan ng Panginoon. Kahit uwak. Amen po ba? Ay gagamitin ng Panginoon
doon sa panahon ni Elijah, ay gagamitin yan ng Panginoon para isupply yung pangangailangan mo. Amen. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hello? Ayaw ba? Ayaw ba sabihin? Ayaw sabihin? Oh man. Kasi yan ay gagamitin yan ng Lord. Amen. Akala mo sino gagamitin ng Diyos? Ano? Kasi sabi, yung mga mananampalataya, kasi nga po, kaya ka pinagpala ng Diyos. Sabihin mo sa yung katabi uli, kaya ka pinagpala ng Diyos para tulungan ako. ayaw yata. Praise God. Ganun po kasi yung magkakapatid. Amen po ba? Ganun yung magkakapatid sa Panginoon. Baka sabihin, uy, magtuturo ka ba? Uy, pumunta ka doon. Ikaw rin pala yung gagamitin ng Lord para ma-extend yung blessing. Amen. Ay sabi, kasi yun ayan, unawain natin talaga yung sabihin, ipagkaloob ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo. Ang Panginoon na hindi naman magbibigay ng sapat lang. So, sobra yan. Bakit? Para magamit din ng Panginoon para extend doon sa kapatid. Kaya kung ikay magluto, pasubrahan mo para doon sa kapitbahay. Amen po ba? Ayaw na yata. Ayaw na yata. Kasi nga po, iyon po yun Kasi, papadaloyin Paano dadaloy? Ano sabi? Padadaloyin sa'yo ang blessing. Ano yun? Paano dadaloy kung itigil mo? Amen. Amen po ba? Kaya lang, padadaluyin sa iyo yung blessing ng Panginoon. Ibig sabihin, i-extend mo yon. Ipasa mo doon para tuloy-tuloy yung daloy. Sino ba dito ang inaasahan lagi yung dadaloy yung blessing? Paano dadaloy yung blessing kung sarado? Naka-stock. Kailangan yun. Tuloy-tuloy ang flow ng pagpapala para tuloy-tuloy rin ang daloy. Amen. Hindi naubusan. Tingnan mo po yung isang bukal. Anuhin mo yun. Diba? Kung yan po ay tuloy-tuloy po yung padaluyin, tuloy-tuloy yung tubig. Kung lalagyan mo yan ng dam, di ba? Di ba? Yung dam naman, kung tuloy-tuloy pa rin yung tubig, aapaw at aapaw yan. Pag hindi yan, magigiba yan. Amen. Gusto mong magiba? Magiba yung lagayan. No? Gusto niyo ba? Kasi pag nagiba yung lagayan mo, ay ano mangyari? Di wala na. Kaya lagyan mo siya ng pintuan. Kaya yung mga dam, ay may mga yun. Di ba? May mga outlet yun. Na pag puno na yan, ay bubuksan po yun. Kasi pag hindi mo bubuksan yan, ay sasabog po yung dam. Amen po ba? Sabihin mo sa yung katabi, ay yung baul mo, buksan mo na. Hallelujah. Alam niyo po, noong ang Israel ay nakalimot sa Diyos, ang mga mayayaman ay naging makasarili. At ang mga mahirap ay nagsasuffer. No? Sinulat po yan sa Amos, chapter 2, verse 6 to 7. No? Nang sabi ganito bang sabi ni Yahweh? Paulit-ulit na nagkasala ang taga-Israel. Kaya sila ay paparusahan. Parusahan ko, sabi ng Diyos. Dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga matutuwid at ibinintang alipin sa halagang 1 paris ng sandalyas. Alam po yung binibinta nila pati yung doon. Mahirap ka pala, ibinta ka na lang. No? Ginawang
Sa taong hindi makabayad ng utang. Ginigipit, no? Ginigipit po ng mga mayayaman yung mga mahihirap. O sige, umutang ka, magsilbi ka sa akin. Di ba ganon? Ganon ang ginagawa. So sinabi ni Don na lahat niyan ay pinagsamantalahan. No? Yung mga amo ay sinamantalahan yung kanilang mga aliping babae. Kaya sabi ng Panginoon, kaya't nilapastangan ang aking banal na pangalan. Ganon po yun. Kaya dapat pala ay walang naghihirap. Amen po ba? Sa pamilya ng Diyos ay walang naghihirap. Amen. Kasi ganun po ang ng Panginoon dito. Kung tayo po ay naging tapat sa Diyos, ay wala pong magugutom. Sabi, paano maging unang prioridad ang Diyos? Yun po ang tanong lagi natin. Sa Marcos 10, mayroon pong sinabi dito ang ating Panginoon. Sa talatang 29:30. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa mga gandang balita. Sabi doon, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, ano pa sabi doon? Mga ina, mga anak, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ano sabi doon? Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, hindi po ito para ito po ay para sa naman naglilingkod sa Diyos. Di ba? Amen po ba? Mga bagay-bagay, kaya sabi, paano maging prioridad ang Diyos? Kaya isang bagay nito na hamon sa bawat isa sa atin, na sa ating paglilingkod, ibigay natin yung karampatang paglilingkod sa Diyos. Sabi, tatanggap siya ng buhay na ito ng 1 ulit pa ang mga iyon. So, sa pagkakataong ito ay ina-assured ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo na ang sino mang mag-give up ng something na mahalaga sa kanya para kay Jesus ay babayaran ng 100 ibayo sa buong buhay niya. So, although hindi naman po parehong paraan, baka sabihin nila, halimbawa, may nireject sa pamilya dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Hindi ibig sabihin na, ay, sige, patuloy ko maglingkod sa Panginoon kasi papalitan naman yung pamilya ko na yan. Papalitan yung asawa ko ng Diyos ng panibagong asawa at mga anak. Hindi po ganun. Kaya maglilingkod ka, ayaw mo na ba sa pamilya mo? Hallelujah. Hindi po ganoon ang ibig sabihin doon ng Panginoon. No? Kundi, mas malaking pamilya ng mga mananampalataya ang ipapapalit sa iyo ng Diyos. Amen. Kasama ng mga rewards na ito, gayon pa man ay nakaranas tayo ng mga persecution dahil ang mundo ay namumuhay sa Diyos. Binigyan diin ng Panginoong Hesus ang persecution upang masigurado, na ang tao ay hindi lamang sumunod dahil lamang sa reward. Amen? Kasi baka doon lang tayo nakatingin, ay, ibabalik pala ng Panginoon ng 100 times ang anong bagay nito. Kaya lang sabi doon, may persecution, may mga mararanasan tayong mga bagay-bagay sa ating paglilingkod sa Diyos. Pero ang masarap doon, kasi ang reward, kaya sabi doon, gayon man, sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig,
Pero sabi, pangako ng Panginoon sa atin, lagi nang diyan siya. Di ba? Hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. Amen. Pangako yan, Panginoon. Sasamahan niya tayo. Habang tayo naglilingkod, nandun po ang Panginoon nakasama natin. Kaya sabi lagi natin hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ay kanyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya sabi doon sa Matthew 6:34, sabi nga doon, kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas. Ano bang mayroon sa araw ng bukas? Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapat na ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Amen po ba? Sapat na yung bawat ngayon. Ang ngayon muna ang isipin ninyo, kasi kung dadagdagan mo pa yan, dadagdagan yan, mas lalong bibigat ang buhay po natin. Amen po ba? Malinaw po ba yan sa atin? So, hamon sa atin. Kung gusto mo, no? Dito po masusukat, dito po tayo sinusubok, no? Kasi lahat niyan ay may pagsubok. Dito masusukat gaano tayo katapat sa Diyos. Gaano tayo nagiging prioridad ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Nanawa, ang bawat isa sa atin ay nahamon. No? Na lagi natin isipin, kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya yan. Ibig sabihin po lamang na dapat susundin po natin. Dahil ang sabi, pag hindi mo sinusunod ang sinabi ng Diyos, hindi mo ginagawa yung mabuti mong gawin, nararapat mong gawin, tayo po ay nagkakasala sa Diyos. Amen po ba? Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin sa Diyos. Hallelujah. Lagi ang palaala ng Panginoon ay lagi po ay siya ay nagbibigay sa atin na lahat po yan ng pagpapala ng Panginoon ay mayroon pong kaakibat na ating susundin. Hallelujah. So ngayon pong umaga, kausapin natin ng Panginoon. Kung sa mga nakaraang panahon, mga araw, tayo po ay punong-puno ng dahilan na isang tabi po natin ang ating prioridad na walang iba ay ang Diyos. Ito yung panahon, yung oras na ito, makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Nasunod mo ba? Natupad mo ba ang sinasabi ng Diyos sa salitang ito? Nauna mo ba? Naging prioridad mo ba ang Diyos sa buhay mo? Hallelujah. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ito. Hallelujah. Panginoon, salamat. Na minsan pa, O Diyos, ay pinapalala mo sa amin. Ang mga salitang ito, Diyos, na madalas ay nakaligtaan po namin. Dahil lagi kami, Panginoon, ay nakabase sa mga pangyayari
nakabase, Panginoon, sa mga sitwasyon. O Diyos, tulungan mo po kami na maganap po namin magawa ang mga bagay na iyong inuutos sa amin. Na ito naman, Panginoon, ay para sa kapakanan, para kami lumago, tumatag sa aming pananampalataya. Tunay, O Diyos, na hindi maubus-ubusan ng tao ng mga dahilan. Mangusap ka, Panginoon, sa puso, bawat isa sa amin. Na hindi kami, Panginoon Diyos, maakit, O Diyos, ano yung mga pinapakita ng mundo sa bawat isa sa amin. Gawin po namin batayan, basihan, lagi ang iyong mga salita. Upang kami makalakad, O Diyos, sa iyong katuwiran. Hallelujah. Panginoon, patawad. Kung minsan ay nawaglit sa amin ang mga bagay na ito. Patawad dahil nga po, Panginoon, nagawa namin mga bagay na ito. Na minsan kami ay punong-puno ng pag-alala, punong-puno ng kabalisahan sa mga bagay-bagay. Nakaligtaan namin na may Diyos kami na laging tumutugon sa aming mga dalangin. Kaya Lord, salamat po na mula sa araw na ito, gagawin po namin, O Diyos. Hakbangan po namin, O Diyos. Susundin po namin, O Diyos, ang iyong mga sinasabi sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Papuri, luwalhati ay siya lamang Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, tayo po'y dadako sa Santa Cita.